Okay, hello. Kumusta kayo? This is Justin Tokyos PH. Magandang umaga sa mga viewers natin from all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, good day sa inyong lahat. Yung patuloy na nag-patronize dito sa Justin Tokyos PH. At bago tayo magsimula, I would like to request paki-press like, share this video, and if you're new to this channel, paki-subscribe. Okay, so napaka lungkot ng balita na natanggap natin sa nakarang araw. Malungkot ito para sa mga exporter natin na naghihingalo na nga dahil nga sa tariff natin na napakataas compared with other Southeast Asian nations. Ang tariff nga natin halos kapantay ng China, 20%. At least ang atin nabawasan ng 1% dahil nga tumawa daw si BBM nung nagpunta siya doon sa US para lang kausapin si President Trump na bawasan ng tariff natin. So talagang nasunod ang sumang-ayon si President Trump sa kanya, kaya binigyan siya ng 1%. Yun, 1%, kaya naging 19. So ngayon, ito yung balita. Alam natin na dumating si State Department, US State Department Secretary, si Marco Rubio dito sa Pilipinas. Alam naman natin na ito yung right hand ni President Trump. Anything that is involving foreign relationship, hindi yung mga simpleng bagay lang, mga mabibigat na mga sitwasyon kung pag-usapan yung diplomasya. Nalala natin yung mga speeches ni Secretary Rubio sa NATO doon sa Belgium, yung problema sa Venezuela at saka sa Cuba. Siya rin ang nagbigay ng mga pahayag tungkol sa anong iniisip at mga desisyon ni President Trump. Same as dito sa pangyari dito sa Pilipinas, na bigla siyang dumating diyan sa Malacanang. Wala namang hindi masaya ang Malacanang nang pagdating. Nagtaka nga tayo biglang dumating, wala namang brouhaha ang ginawa ng Malacanang, which is usually ginagawa nila yan pag mayroong mga dignitaries from other countries na dumating. Talagang pinalandakan nila na talagang maganda yung relasyon dahil binisita tayong ng mga mabigat na dignitary, especially from the US. So yun nangyari pala. Maraming tinatago din yung Malacanang kung ano ba talagang dahilan na dumating biglaan si Secretary Marco Rubio. Isa na yung pagpunta niya sa Asian Managerial Summit. Hindi yata yan dito ginanap, parang sa Cambodia or somewhere else. Pero dumaan siya dito for a special cause, for a special purpose. So maraming sector, ito mga malapit yan sa Malacanang, nasagap natin na balita. Actually hindi naman these are not verified, but kung titingnan mo yung mga taong pinanggalingan ng mga balita na to, na napaka-close din sa Malacanang, talagang ito malaki ang porsyento na ito ay totoong nangyari or totoong mga impormasyon. Ano ba ito?
kung ano ba talaga ang dahilan bakit pinatawan tayo ng 12.5 increase additional tariff from 19% plus 12.5 na ngayon ay magiging 31.5 na ang tariff natin. Imagine, naghihingalo na nga yung mga exporters natin sa 19%. Ano pang kikitain nila dyan kung ganyan ang margin ng tariff na ibibigay ng US? So, plainly, ito ay parusa. At magtanong tayo, ano bang kasalanan ng Pilipinas? Bakit pinibigyan ng ganyang parusa? Ito naman, hindi naman maramdaman ni BBM dahil wala naman talaga siyang pakialam sa mga negosyanteng Pilipino. Kaya nga, kahit anong pilit niya doon sa mga sinasabi natin ng mga trip niya sa Canada, sa Singapore, kung saan siya nagpupunta para lang ipakita na nangumbinsi siya ng mga negosyante na mag-invest dito sa ating bansa. Pero dahil ang pinaka-basic na requirement para maakit mo yung mga negosyante na yan na mag-invest dito, hindi natutupad ng Pilipinas. Maraming dahilan ang mga investor at isa sa mga pinakamabigat na dahilan dahil sa massive na korupsyon ng administrasyon mismo ni BBM. Kaya itong sanction na to, this is a sanction, additional 12.5 tariff, parang pinatay na ang export natin papuntang US. I don't know kung meron bang ibang mga bansa, which I think meron naman, like Japan or Australia and even China are recipient naman ng ating mga export. But hindi kasing laki ng export market ng US. Sigurado ako dyan. Kaya, yung market na yan, patay na yan. Sino pang bibili ng produkto natin kung ganyang kataas ang presyo niyan pagdating sa US? Samantala yung ating mga neighbors like Cambodia, Thailand, Malaysia, Indonesia, mababa ang tariff nila. And even China, dahil ang China, most of their products are manufactured in Vietnam na mababa ang tariff. Kaya, hindi mabibili yung mga export na products natin to the US by the US consumers. Yung mga companies na nangailangan ng mga electronic parts, electronic yung assembly, yung mga microchips din natin na may manufacture sa mga processing zone natin dito. Pagdating doon sa US, hindi na competitive ang pricing at wala nang kikitain yung mga exporter, kaya hindi na lang sila mag-export doon, maghanap lang sila ng ibang market na napakaliit ng mga market na yan. So yun ang nangyari. So ito will hit the economic status ng ating bansa na ngayon nag-iingalo na nga dahil nga sa sobrang hirap ng pagpatakbo ng negosyo dito sa Pilipinas. Maraming nagtanong, ano bang reason? Ano bang reason bakit ginawa yan ni President Trump? Doon sa kanilang press release na nabasa natin, dahil daw merong mga forced labor sa mga export processing zone natin. Ano ba yung ibig sabihin ng forced labor? Siguro pinipilit yung mga manggagawa na mag-extend ng mga working hours nila na hindi angkop sa standard ng US working schedules, tulad ng sobrang overtime. Yun ang basis forced labor. Yun siguro doon sa mga
age bracket ng mga laborers din, kasama din yan. Na masyadong bata yung mga ano natin, mga workers natin. Another reasons, like yung mga benefits na natatanggap ng mga workers natin in the export processing zone. So yun ang basis, which is in-implement din nila yan sa mga Chinese manufacturing companies, na pag hindi kayo sumunod sa international standard on the practice of fair labor dyan sa inyong mga kumpanya na nag-i-export papuntang US, talagang sa-sanction namin yan. Ginagawa nila yan. Pero maniwala ba kayo na yan ang reason? Oh. Madali lang naman i-comply yan eh. Sa daming laborer dito sa Pilipinas. Kung sabihin nila na mataas ang swelduhan dito, hindi naman. Napakababa ng sweldo natin dito. So, I don't think na hindi nila makomply yung fair na labor practices. So, malayo kung sabihin natin na forced labor ang dahilan. So, ano sa tingin natin ang dahilan? Napakasimple lang. So, titingnan natin ang pangyayari. Biglang dumating si Secretary Rubio galing ng Singapore. Doon sa summit yata ito galing. I think sa Singapore nangyari yun. Then, silent ang Malacanang kung ano ba talagang nangyari sa meeting between Marco Rubio and BBM. O, di ba? Dati nandyan yung PTV4 nagko-cover talaga. Binobroadcast nila. Declare Castro, siguradong magyayabang yan kung darating si Marco Rubio, dahil para sa kanila napakalaking prestige yan na dumating. At tandaan natin, malapit na ang SONA. So ito, isa sana sa mga pangyayari or event na pwede lang ipagmalaki sa SONA ni BBM. Pero kabaliktaran nga nangyari. Instead na isang karangalan, naging kahiyan ni BBM ang nangyayari. Dahil nga sa pagpataw ng parusa na 12.5 additional tariff sa mga exports natin to the US. So, ano bang talagang tunay na nangyayari? Nung dumating si Secretary Rubio, ang pinag-usapan sigurado dyan yung relation between the Philippines and ICC. Dahil in the past days, talagang nagsalita si Rubio kung ano ba ang tingin nila sa ICC. At ito nga, nagpahayag strongly si President Trump na buwagin talaga niya yung ICC. Ano pang sinabi ni Secretary Rubio? Ayaw ng US na itong ICC makialam sa soberenya ng bansa nila ng US, at the same time sa iba't ibang bansa ng buong mundo na hindi naman miyembro ng treaty na yan sa ICC. At kahit na yung hindi mga miyembro, pinakialaman. Isa yan sa mga reason na nagsalita si Marco Rubio na mga siraulo, crazy, mga stupid itong mga hindi lang yung mga judges, but yung nagpatakbo ng ICC. Dahil alam naman nila na bawal yan makialam sa soberenya ng ibang bansa. At tandaan natin na yung ICC hindi naman bansa. It's a treaty between member countries. So ito, isang organization lang. At gustong makialam sa ibang bansa. So modern yan colonialism. Bagong style ng colonialism. At strongly dinidenounce siya ng US. At doon sa pananalita ni Rubio, ang press natin, ang ina-highlight, kasi hindi na nila mapigilan yan
Hayag na yan. Kaya supposed to be ang mainstream media natin dito sa Pilipinas, pipigilan yan. Ba't lumabas ang international media companies? Kaya hindi nila mapipigilan. So doon sa ibang salita ni Rubio, which local media natin, ang ini-emphasize yung pagtaas ng tariff at yung reason, and then yung pagsabi ni Rubio na crazy, pero nakalimutan nila yung ibang linya sa sinasabi sa statement ni Marco Rubio. Sinasabi niya, ini-imprison pa ang ibang mga other state leaders. Yun ang sinabi niya, isang linyahan lang yun na pinapakulong yung other state leaders, which is hindi naman justifiable. Yun ang buod sa kanyang sinasabi. Sinong pinatungkulan niya doon? Sino bang state leader ngayon sa ICC ang nakakulong? Isa lang naman. Bukod doon sa mga African countries, mga leaders ng iba't ibang bansa dyan sa Africa na nandyan, pero iilan na lang yata yan. Pero ang very prominent na Asian leader lang ay si President Duterte. So, si President Duterte ang pinagtungkulan ni Secretary Rubio. Alam naman ni Secretary Rubio ang nangyari dito sa Pilipinas. Hindi yan nandyan ang CIA. Lahat na galaw natin dito alam ng State Department. Lalo na ng Presidente. Siyempre, i-report yan kung anong ginagawa ni BBM. Maalala natin nung mga Pebrero yata yun, yung CIA Director, talagang nagsasalita na binabantayan nila ang Pilipinas. Si Ratcliffe, yung dating congressman from northeast part of Texas. Dating congressman yan, si Ratcliffe. Sinabi niya noon na they are observing sa mga pangyayari sa Pilipinas. Ang akala ng iba, ang concern ng US yung sigalot yan sa West Philippine Sea. Hindi nila alam na binabantayan yung relation natin with the ICC despite the fact na hindi na tayo member. Dahil sinabi talaga niya na meron daw statement si President Trump na kung gusto niya ma-exile daw si Bolsonaro. Si Bolsonaro kasi yung presidente ng na-depose na nakakulong ngayon sa Brazil na isang rightist president na sa tingin ni Trump ay matinong presidente. Gusto niya ma-exile dyan sa US na ito nga ang linalabi ng kanyang anak na si Eduardo dyan sa Washington. Pero itong kaso naman ni President Duterte iba, dahil mismo ang pamahalaan nagsuko sa kanya, nagkidnap sa kanya at dalhin dyan. So sabi ni President Trump, ito galing sa statement ni Ratcliffe na gusto rin niya ma-exile daw si President Duterte dyan sa US. Yan ang sinabi. Pero hindi naman si President Trump nagsalita, kung hindi si Ratcliffe, ang CIA Director. So, nakikita na natin na talagang may concern si President Trump sa sitwasyon ni President Duterte. At dahil nga sa marami ring ginawa ang mga judges dyan sa ICC, itong pag-charge nila sa mga violations daw, human right violation na ginawa ng mga US military personnel dyan sa Afghanistan, na iniwanan na nga nila yung Afghanistan at binigay na sa mga Taliban. Ang US pa ngayon ang may kaso, hindi yung mga Taliban. Sabi ni Rubio, hindi kami papayag. It will never happen kasi itong mga ganitong mga gawain
ng itong sham, ibig sabihin fake na korte na to, international court na to, ay nagpapataw ng mga sanction or uh, mga judgment sa mga ginawa ng kanilang mga citizens, mga American citizens na mga sundalo, which later on pwede nilang gagawin na i-charge din nila ang ang presidente ngayon na si President Trump after his term, and kung sino pang presidente na darating dyan na mayroong mga gagawin na mga ganyang mga event tulad ng pag-intervene ng US sa Iran with Israel. Ito nga, may standing warrant of arrest si Prime Minister Netanyahu ng Israel galing sa ICC dahil nga sa human rights violation daw dyan sa Gaza ng Hamas. Na hindi naman ang Hamas ang kanilang charge na ang unang umatake sa Israel noong October 11 yata, na ang daming na rape, naputulan ng ulo, namatay mga bata, may sinunog pa. Sobrang human rights violation, kalupitan, torture. Yung mga ni-rape talaga ng mga babaeng Israelita, nang pinasok nila yung village na nandyan sa border nila, ang daming pinatay na mga tao doon sa loob. I think mahigit 1,000. Yun ang dahilan na inatake ng Israel ang Hamas. Once and for all, talagang sinakop nila yung Gaza para matigil na yung intrusion. Halos ilang dekadang ginawa ng Hamas sa kanila. Yun ang reason. At nakikita na talagang finance pala ng Iran ang Hamas dahil doon sa mga tunnel na ginawa ng mga Hamas na financed by Iran, katulad ng Hezbollah ng Lebanon, na patuloy pa rin ang gera hanggang ngayon. So dapat yun ang dinimanda ng pinaratawa nila ng violation against human rights. Pero hindi, baliktad si Netanyahu ang chinarge. At hindi naman natin masabi na pinabayaan yung mga civilian. Dahil pinapaalis muna sila dyan para mawala lang yung Hamas, kasi patuloy silang nagsuporta. Yung pamahalaan dyan sa Palestine ay hawak ng Hamas, tulad din ng Hezbollah doon sa Lebanon. Na ang Lebanon ay na-overtaken na ng Hezbollah. Na ito ay mga terrorist organization financed by Iran na ngayon ay nabubuwag na unti-unti. Financed by Iran yan. Iran exported terrorism dito sa mga lugar na to para pagtulungan ang Israel. Ang Hezbollah sa Lebanon, ang Hamas sa Palestine, dyan sa Gaza, and then ang Houthis sa Yemen. Yun ang mga nakapinance sa Iran. Yan ang katotohanan dyan. At itong mga tao na nandyan sa France, nandyan sa UK, na panay ang suporta dyan sa Hamas, mga Hamas din yan, mga Hezbollah din yan, na nag-migrate dyan ng mga pamilya ng mga Hamas na yan. Nandyan na sila sa France. Na ito naman ay gumagawa ng mga human rights organization para tuligsain ang Israel. Kanya ang katotohanan dyan. Hindi mangyaring papabor ako dyan sa mga bayan, mga bansa na yan o mga grupong terorista na yan. Dahil alam naman natin kung saan nanggaling yung mga yan Bukod pa, Christian tayo. Ano bang alliance baliwalain na natin? Ang alliance ng Jew at saka Kristiyano. Kailan pa ba naganap? 1940s o 1930s pa ba yan? So, dapat protektahan natin ang mga Hudyo dahil si Jesus ay isa Jew, di ba? Ngayon, ito nga ang ayaw ni President Trump, kaya gusto talaga niya ang buwagin yan. Nakikita niya yung sitwasyon ni President Duterte. Siguro nakita niya baka pag
matatalo na naman yung Republican ng Democrat. Baka gagayahin nila si BBM. Pero malabo naman mangyari yan. Na tulad ni BBM na walang nakapigil na kinidnap si President Duterte. Not even yung mga military na supposed to be tutulong kay President Duterte. Yung mga general doon. Wala talagang kumilos. Kawawa nga yung si President Duterte. No, nang hindi na siya may hawak sa pwesto being the president, wala nang kumampi sa kanya. Talagang nabigla dahil nga ni Tory. Dahil ni Tory na yan na gustong tumakbo na presidente. So yun ang dahilan. Nakita ni President Trump ang sarili niya diyan kay President Duterte. Ano kaya kung hindi na ako maging presidente? O baka nga template na ginagawa ni BBM sa kay President Duterte. At ito, isa sa mga dahilan. Isa yan sa mga reason ni President Trump na talagang totally buwagin na yan, ICC na yan. Sino ba yan? Wala namang military force yan. Treaty lang yan ng mga countries na dependent naman sa US din. Meron namang pakinabang sa Amerika. Yung mga European countries na yan, may pakinabang sa US yan. We should remember na ang nagprotekta for the longest time after World War II ang NATO, which is financed by the US. At ngayon, unting-unti na umalis ang US dyan. So, iwan ko kung kakayanin nila yung 5% na GDP para sa defense spending ng mga countries na yan, tulad ng Finland, Denmark, ano pa bang mga country dyan, Norway, Poland, mga Baltic states. Kung kaya ba nila mag-finance at protektahan ang kanilang sarili against any aggression, especially from Russia. Baka matulad din sa Ukraine, kung wala na si President Trump dyan, magiging agresibo na naman ang Russia at yung NATO maging agresibo na naman. So, tuloy-tuloy ang kaguluhan dyan sa area na yan. Buti nga ngayon, iba ang mindset ni President Trump. Gusto niya negosyo lang. Kaya nga yan ang reason na nakipagsundo siya kay Xi Jinping. Pira-pira lang talaga, negosyo lang. Pareho sila ng mindset ni President Xi Jinping na bakit pupunta tayo sa gera. Ngayon na mayroong ang existing na gera dyan sa Iran between US, Israel and Iran na draining yan sa coffers ng US government. Instead na mapupunta sa mga tao yung gagamitin dyan sa gera na yan, magkano ilang billions ang I don't know kung ilan ba yung billion na hiningi ni President Trump sa Congress na naprubahan na yata 600 billion to finance the war dyan sa Iran. Pero okay rin naman ang ginawa niya para talaga matapos ang problema dyan sa Iran. Naghari-harian dyan sa lugar na yan. Dahil nga hinahawakan nilang Strait of Hormuz na yan ang nagpilay sa mga other countries all over the world, especially the Asian countries like Japan and China na dyan kumukuha ng oil dahil nga binablock ang area na yan ng Iran at ngayon sinasawata ng US. So ganyan kalawak ang reason na yan. At dito sa reason sa ICC, sinabi ng palasyo, ito lumabas kung anong reason bakit ayaw daw umalis ang walain ng Pilipinas ang relation with ICC dahil may commitment na daw ang Pilipinas sa ICC. At sinabi rin na may commitment kami sa Interpol na hindi naman yan sinang-ayunan ng Interpol. Yung sinasabi nilang pag-i-issue ng red notice. Tandaan natin ang nangyari kay Saldico.
humingi sila ng tulong sa Interpol. Hindi sila pinansin. Hindi sila binigyan ng warrant o red notice para mahuli si Saldico. Kaya nakalabas. Piniit ng sandali si Saldico, hinuhold doon sa Czech Republic. After a while, ilang oras, pinaalis na rin. Dahil hindi nga nag-issue ng red notice ang Interpol. The same dito kay Bato. Kaya nga si Bato, walang warrant talaga na official na merong warrant sa ICC. Na yun nga ang pinagyayabang ni Trilling. Pero hindi naman niya mapakita dahil nga illegal pa yun dahil walang arm or police power ang ICC. So kailangan nila mismong bansa ang mag-aresto. At hindi sila maka-aresto kung walang notice na matino galing sa Interpol. Na yun naman ang ginamit nilang pamamaraan sa pag-kidnap kay President Duterte. So ngayon, ang sabi ng Malacanang, hindi namin matalikuran ang aming relasyon with Interpol. Parang ganon. May relasyon kami sa Interpol and the same with ICC. So yun ang sinagot nila ito ang sinagot nila. Yan ang lumabas sa kapihan eh. Itong mga nandito sa kapihan, mga dignitaries din yan. Ngayon, yan ang lumabas na yan daw ang katwiran ng Malacanang ni BBM na hindi namin matalikuran ang relasyon namin with Interpol. The same way with ICC. Nung nag-uusap sila, ng oras na yon, sa tingin ko, ino-audio-kan ni Bongbong o tinanong si Gibo, ano bang gagawin natin dito? Galit na ito si Marco Rubio. Di umaksyon kagad si Gibo. Anong ginawa? Yung na yon, yung Coast Guard na yon, matagal na yun nakatambay dyan sa Ayungin Shoal. Matagal na in the vicinity of Ayungin Shoal kasi nandyan din yung sira-sira nating barko na nirarampa dyan ni Irap ng kapanahonan ni Irap na mabubuwag na ngayon dahil sa kabulukan, pero ni-rehabilitate secretly ng Navy. Linagyan ng mga bakal para hindi lulubog. Yun nga ang protesta ng China kasi gusto niya status quo lang kung ano nang yan. Hinantay lang nila na lulubog yung Sierra Madre na yan bago sila mag-take over sa lugar na yan. Pero may Navy rin dyan, naka-station. So nung nag-uusap sila ni Marco Rubio, di umano, sige po na umaksyon. Pina-aksyon yung Navy. Kaya nga, sumugod ang Navy. Sinugod yung Coast Guard. Kaya anong ginawa? Natakot yung mga Chinese, kaya nagkapaluan. Kaya natamaan yung isang Navy natin na basag yung ulo. Hindi naman nabiyak. Sugatan ang ulo. Ayun ang ginawang reason ni Bangag na magsumbong kay Trump. Akala niya yung pangyayari na yun na parang batang nag-aaway ay may gagawin si Trump na kampihan tayo dahil sa ginawang sinasabi ni Bangag na agresyon na ginawa ng China sa US Navy. US Navy sa Navy natin, Philippine Navy. Kawawa yung mga Navy. Kung tutusin kung talagang magkagira, magtipagbarilan yan, pero unreasonable eh. Wala sa tamang katwiran eh. Matagal na nga dyan ang nakatambay yung Coast Guard. Nasusugurin mo dahil nga sa moment na yan gusto gumawa ng eksena, sige po, at mapaling ang atensyon ni Marco Rubio o ni President Trump sa pangyayaring iyan. Tandaan natin na almost hour by hour nagtawagan yan si Rubio at saka si Donald Trump. Nag-uusap yan lagi sa telepono. Ganun na nangyari kay J.D. Vance nung nagpunta siya ng Pakistan. Halos every 13 minutes gusto ni President Trump ma-update kung ano ba talagang pangyayari diyan sa
pag-uusap nyo with Iran representative. Oh, yun din ang nangyari kay Rubio kasi napaka major na diplomatic action ang ginawa ng US sa gusto nilang pagbuwag sa ICC. Kaya on that moment na nag-usap, nangyari yun. Parang stage ng stage talaga ng Pilipinas na on that moment nangyari. So anong nangyari? Tumawag si Bangag, humingi ng saklulo kay President Trump. So anong nakuha niya? Ano bang sagot ni President Trump? Nahayag din naman sa media kung anong sagot. Sabi ni President Trump, di bali kung makita kami ni President Xi Jinping, sabihin ko sa kanya, ipaalala ko sa kanya yung nang pangyayari na yan. So malaking sample sa mukha ni Bibi. Makala niya nakakampihan siya ng Amerika. Laking kahiyan ang nangyari. Ngayon, laking kahiyan. Isipin mo, sumbong-sumbong ka doon. Nakala mo, ito lahat sila, Ontiveros, si Taril, lahat ng mga dilawan. Ang buong akala nila, ang US at any time, kung any incident, yan si Gibo Teodoro, ay kakampi. Si Carpio, kakampi ang US talaga kung ano mangyari. Yun ang nasa isip nila eh. Ngayon, anong nangyari? Parang rude awakening kayo na hindi basta-basta kakampi ang US sa mga ganyang problema. Hindi siya makialam. Lalo na ngayon si Donald Trump, President Donald Trump, ay nakipag-usap na sa China. Ang gusto niya magkaroon ng magandang business relation with China. Hindi importante ang Pilipinas sa kanila. Ano bang maibibigay natin sa US? Yung pinagyayabang natin na EDCA, hindi na kailangan yan. Kasi meron na silang pag-uusap sa China. Kahit na sabihin natin may sigalot dyan sa Taiwan, still, pinag-usapan din ng US at Amerika yan kung paano yan isettle. At yunuyug-yug lang ng Taiwan mismo, yunuyug-yug ng Pilipinas, nakikisama pa ang Pilipinas sa kaguluhan na yan, na hindi naman tayo concerned dyan. So anong nakita natin ang realidad, ang katotohanan na hindi talaga tayo kakampihan ng US. At yan ang palisiya din ni Obama. Hindi siya nakakialam sa mga territorial dispute na mangyayari dyan sa West Philippine Sea between any country like Vietnam or Malaysia or Indonesia or the Philippines and China or Japan and Taiwan. Hindi makikialam ng US. At kahit na sabihin natin Democrat si Obama, they share the same diplomatic opinion, na yan dapat ang gagawin ng US. At not unless kung bubumbahan na tayo ng China tulad ng ginawa ng Japan sa atin noong World War II. Mga ganyan. O aatakihin yung US ng China. Di ba? Pure aggression talaga yan. Pero mga ganyan lang, paluan, putulan ng daliri. Hindi yan papatulan. Larong bata yan. At saka, yung area na yan is out of our territorial sea. Nasa natin, EEZ. Exclusive Economic Zone, pero wala yan sa territorial sea natin, which ang Mutual Defense Treaty natin with the US includes only ang mga territorial area or seas natin. Yung theory ng archipelago, hindi yan kasama sa teritoryo natin. Kaya kung sundan mo yung Mutual Defense Treaty, hindi mag-intervene ng US. Kasi exclusive only sa mga teritoryo natin. Wala pa sa teritoryo natin yan. Kaya, yung mga sinasabi ni Carpio, talagang kahangalan din. Para lang ma-insight ang mga tao na lalaban kontra ng China. Ngayon, yun nga, on that moment, nag-usap sila BBM. Pero, pagkatapos nag-usap, yun ang natamo niya. Na magkausapin ko lang si President Xi Jinping. Yun ang sinasabi ni President Trump. Usapin ko siya, i-remind ko sa kanya na yung mga
hinaing mo, mga reklamo mo. Isipin mo yan. Kung may balak pa na kampihan tayo, o sige, sige, sugurin mo yan, kaming bahala sa'yo. Ganyan sana ang sabihin. Hindi. Kaya, nare-realize natin, na-awaken na tayo sa realidad. Hindi kakampi ang US sa atin. Kamaganyang bagay lang. Di ba? Yung nangyari nga sa Iran, ilang bisis muna bombahan yung Israel bago nag-intervene ang US. Ilang beses yung mga ginawa na agresyon ng Iran, klarong-klaro na pinaliparan ng missile ang Israel from Iran. Nag-react ba kaagad ang US? Hindi. Kasi kailangan ng maingat na desisyon. Kasi merong kalabang partido na mag-criticize sa iyo, dadaan pa yan sa Kongreso, sa US, bago ka mag-desisyon. Kung popular ba yung decision mo to declare war with any nation na sa tingin mo meron kayong interest, business interest, at pangalagaan nyo ang inyong mga allies. Tulad niyan sa sino bang allies dyan aside from the Arab nations? Yung Israel, and also yung mga Arab nations na dati ayaw kakampi sa US, sa Israel, pero ngayon ultimately mga Muslim din sila. Nalaman nila ng kontrabida sa area na yan ay ang Iran, dahil nga terrorist country talaga ang Iran. So balik tayo dito sa pag-uusap nila Rubio. So on that moment nag-usap sila na para mapaling ang sinabi ni Rubio na bakit kayo nakipag-usap sa ICC, na alam na ninyo na ayaw namin ng ICC before pa ninyo kinunap si President Duterte, sinurinder niyo sa ICC. Meron na kaming comment regarding sa ICC, yung mga ginawa nila na ayaw namin dahil nauna na issue yung standing warrant of arrest ni Prime Minister Netanyahu kay ni President Duterte. So kung aware pa kayo sa sitwasyon na yan, hindi nyo yung ginawa. At sigurado nalalaman din na nagbabayad tayo dyan si Trillanes, binayaran yung mga investigator to turn in their favor sa kaso. Isipin mo yung mga witness, dinala pa dyan sa anong hotel ba yan? Nandiyan sa Makati Avenue. Makati Avenue ba yan? Yes, Makati Avenue, sa harap ng Greenbelt. Dinala dyan yung mga witnesses para sa condo unit ni Saldico, para dyan interviewin, dyan turuan yung mga witnesses na yan nandyan ngayon sa Dahig, nag-witness against President Duterte. Alam na ninyo bakit sinuko ninyo si President Duterte, nakipagsabuatan. At doon sa sagot ni BBM na nirespeto namin yung relation namin with the Interpol, we have a relation at saka ICC, kaya hindi namin matalikuran. Nagalit si Carpio niya. Si Carpio si Marco Rubio. So, tinawagan niyan sigurado si President Trump na ito yung decision. Kahit na tumawag na doon si BBM na humingi ng saklolo, biglang bumalintong yung mundo. Sinabi ni President Trump, sige, kung ayaw nila talaga, baka nga isa sa mga kondisyon, pauwiin si President Duterte, withdraw na yung kaso. Diba? Kasi biglang nagdesisyon na patawan ng additional tariff ang Pilipinas. Yun ang nangyari. Yun ang istorya dyan. Marami nagtatanong, ano bang mga behind the scene? Sa atin, idea lang yan. Pero yan, based doon sa mga bulong-bulungan ng hindi naman mga Pilipino yung nagsasalita niyan, mga foreigner din na nagtatrabaho sa mga embassies. Alam na mga embassy kung ano nangyayari. Dito sa kapihan ng DGC, yan ang mga tambayan ng mga dignitaries na yan na nasasagap din natin sa mga kaibigan natin. So yun ang bulong-bulungan. Wala namang sulit na ebidensya, ba't makikita mo nakikita mo sa pangyayari.
na yung sinasabi na forced labor, pwede kausapin na we will adjust. We will make arrangement with export companies to straighten up their policies with regards to forced labor. You give us time. Dali lang naman yan. I-adjust mo lang yung time kung anong mga violations. Then you make a report na ito na yung sitwasyon ngayon. You can make an investigation kung talagang ginawa yan ng mga companies na yan. Diba? Hindi naman mahirap yan. Hindi naman ito slave country na talagang pilitin ka. So, hindi talaga yan reason ang forced labor. Na yun ang dahilan daw sa pagtaas ng ating ng tariff na pinataw ng US sa atin. So, nakikita na natin na unti-unting nabubuwag ang mga gawain ni BBM against President Duterte. Parang may kamay na invisible na gumagalaw. At ito, malaking kahiyan talaga sa bansang ito. Isipin mo, that moment tumawag, after a while, after a couple of hours, nagbaba ng decision to increase the tariff. So, saan ba connected yan? Yan talaga sa ICC after the statement of State Department Secretary Marco Rubio. So, ngayon, ang tanong, anong gagawin ng Pilipinas? Ano bang solusyon yan? Siyempre, talagang totally hindi na siya makipag-usap sa ICC. And how about President Duterte? Wala siya ibang magagawa to withdraw the case. I-withdraw na yung case na yan. We're no longer interested in pursuing the case. So, para mawala na yung kaso na yan, alisin yung mga witnesses, pauwiin lahat. And they will file a motion or petition dyan sa ICC court na we have to withdraw our complaint. Alam nga naman magpatuloy pa sila ng trial kung wala na mga witnesses. At wala nang interested party sa pagdemanda ng crimes against humanity. Sabihin ng ICC na motopropyo na lang, kami na lang ang kahit walang witness, bibigyan nyo ng walang trial na matino, magde-decide kayo o against President Duterte, hindi na. So mangyari niyan, ini-dismiss niya yung kaso at pauwiin si President Duterte. Na malamang yun ang mangyari. With the pressure coming from the US na talagang ibig sabihin, ang US parang hindi na mapipigilan yung galit nila sa ICC. Na talagang buwagin nila yan. At alam mo naman gaano ka-powerful ang US. Lahat ng mga sasabihin niya, bihira lang ang hindi nasusunod. Kaya nga niya buwagin yung pamumuno ni sino yung presidente ng Venezuela. Atakihin niya ng ganyan. Talagang country yan na sinuportahan ng China at Russia. May mga armaments niya, mga gamit niya, mga missile niya, yung mga pang mga armas niya ay galing sa China at galing sa Russia. Nabubuwag nga niya yan na pangalan nung dala sa New York dahil nga doon siya pinatawa ng parusa, doon siya smuggling ng mga droga diyan sa New York. Pangalan na kalimutan ko. So ganyan ang nangyari sa atin ngayon. So wala talagang choice kung titingnan mo ang sitwasyon. Kung mabuwag ang ICC, kasi ang ito tinutotoo ng US. So ang Japan winarningan na nila yan kasi ang Japan isa sa mga financier na pinakamalaking na ibibigay dyan sa ICC. So kasama na dyan ang Japan, sinabihan na wag niyong susuportahan yung ICC. So, ang wino-work out lang siguro, pero hindi ko pa naman narinig na nagpupunta si Marco Rubio dito sa Europe for that purpose.
napunta siya doon, yung pinagalitan niya yung nakaraang taon pa yun, yung NATO. Pinikriticize yung NATO, kaya nag-react yung mga presidente sa NATO. Presidente sa mga bansa dyan sa Europa, lalo na si Macron. Action kagad si Macron. Ngayon, sa Frankistan, Francistan, yun ang bagong pangalan ng France. Kasi parang Muslim state na ang France. Dahil sa mga migrants ng France na puro galing dito sa Middle East. So, we hope na ito mangyari na ngayon, na itong ginawa ni President Trump will ultimately dissolve or will collapse or will stop the operation of ICC, na hindi na sila mag-exist as an international court, at ultimately mapauwi na si President Duterte. And I think kung mangyari yan, baka magkaroon ng stopover si President Duterte sa US. Matupad yung sinasabi ni Ratcliffe na gusto ni President Trump na mag-exile pansamantala si President Duterte sa US. Samantalang buhay pa si PBBM. Kasi kung mangyari yan ngayon, this year, may 1 year pa si Bangag na mag-roll sa Pilipinas. So ayaw naman ni President Duterte na uuwi kung si Bangag pa ang maging presidente sa Pilipinas. Yun ang sinabi niya eh. Hindi ako uuwi dyan habang nandyan pa si BBM. At sa palagay ko, sa US siya magsistay for a while. Diyan siya palipas ng panahon habang namumuno pa. Kung hindi pa mapatalsik yung si BBM, dahil nga ngayong Lunes sa sunan niya magkaroon niya ng massive na biguan na rally ang Iglesia ni Cristo at maraming sasama diyang organization. And I hope walang kaguluhan na mangyari dyan. Right now, nagprepara na yung mga kapulisyan natin. Nandyan na yung mga barbed wire, hinanda na. Kung I don't know ngayon, kung nag-mobilize na, yung galing sa Senate na mga barbed wire, dalhin yata dyan. Para yan ang iharang dyan sa daanan, papunta ng Batasan. So, hintayin natin yan. Tingnan natin kung anong mangyari sa Lunes. Pero ito, marami nang mobilize na mga organization para sasama dyan sa rally. So, actually, hindi lang Iglesia magrarally dyan. Pati nga makakaliwa, magrarally dyan. Kunwari pa sila. Na kasabuat naman sila ni Bangag. Si Renato Reyes, nandiyan na naman. Yung mga NPA, lilitaw na naman dyan. Kunwaring against sila sa administrasyon, nakikinabang naman sila ng malita-malitang pundo galing sa flood control. So yun ang problema natin sa bansang ito. And I hope ang desire ko talaga na mapauwi si President Duterte, not necessarily na dito sa Pilipinas, kahit sa US mo na siya, in gratitude doon sa ginawa ni President Trump. Magpasalamat siya na kung hindi pa si President Trump, hindi talaga ako maka-alpas dito sa pagkakulong sa dahig. So napakagandang balita. At yung turn of events talaga titingnan mo. Parang there's an invisible hand, an omnipotent and powerful hand na gumawa ng mga events na to. Isipin mo, tatlong presidente, inayawan yung ICC. Kinakalaban yung ICC, ayaw ng ICC. Gusto mabuwag yung ICC. At yung kayabangan ng ICC rin, nahahayag. Isipin mo mga dignita, mga foreign leaders, yun ang kinakalaban niya. Wala naman siyang estadong matino eh. Sa totoo pa lang kung mayroong Amerikano dyan na hinuli nila na kahit isa lang, talagang susugurin yung ICC na yan. Yung yung kulungan nila, pasukin ng US yan sigurado. Pasukin yan ng nila, mga special forces para ma-extract yung tauhan nilang nakakulong.
Kung ganyan pa sana ka-powerful ang Pilipinas, pwedeng mangyari yan. Merong elite force na papasok dyan, secretly, surprisingly, para makuha si President Duterte. Ang problema kasi, ang gobyerno natin ang nagsuko, ang nag-surrender. Itong traitor na bangag na ito, at yung asawa niya at ang pinsan niya, nagbalak niyan. So, yung ang problema ng Pilipino din eh. Sabagay, ang traitor naman, kahit saan meron eh. Sa Israel nga meron eh. Si Judas, meron din ang Pilipinas na katulad ni Judas, mas matindi pa kay ni Judas. Oh. So, ganyan ang mga events na dapat natin bantayan at makasaysayan siguro kung mangyayari yan. So, medyo mahaba na itong vlog natin for this topic. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Feeds, and I hope before you leave this channel, you press like, share, and subscribe to Justin Talk News Feeds. So, see you around in my next podcast. Thank you, at I hope you will come again, and magandang umaga sa inyong lahat. Salamat po.